Ayan. Isang mapagpalang magandang hapon po sa lahat. Ay, gabi na pala. Nung oras na ba? Ang oras ngayon ay 7:09 PM. Okay. Pasensya na kayo at kung napansin yung mga mata ko, parang halos hindi ko na maibukayan. Okay? Okay. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa pagbigay niya sa akin ng kalakasang pisikal, mental, higit sa lahat kalakasang espiritual. Maraming salamat sa ibinigay niya sa akin ng karunungan, na ang karunungan na ito ay siya ang nakakasiyasat ng laman ng aking puso at isip, na wala ako ibang nais kundi siya lamang ang aking maitataas, mapupuri, madadakila, maluluwalhati, no? Okay, sa hapong ito, sa totoo lang, ang isi-share ko sa inyo ay tungkol sa quote of Quran. Okay? Thank you for watching, Kuya, no? Kuya Erwin, okay, na-miss ko kayo. Okay, tungkol po sa quote of Quran. Alam nyo mga kapatid, mga ka-FB, lahat ng viewers, makinig kayong maigi. Alam nyo sa totoo lang, ito sa mga nakakaalam kung ano ibig sabihin ng Quran. Hindi ito yung Quran ng Bible ng ating mga kapatid ng Muslim. Kung hindi Quran, itama nyo lang ako kung mali, no? K of Royal Asset Nations. So, K of the Royal Asset Nations. So, ibig sabihin, ito mga pinag-uusapan na mga, nakapikit ang mata ko guys, kasi masakit ang mata ko. Ibig sabihin, hindi lang ito yung mga sinasabi lang kayamanan ng Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, nalulungkot ako every time na may mga kapwa ko Pilipino na mukhang mas masaya pa sila o masaya sila sa nangyayari sa mga iba nating mga kapitbahay na mga bansa, no? Like for example sa China. Okay, kahit hindi natin kapitbahay itong Amerika o iba mang mga bansa na nakakaranas ng hindi kanais-nais, no? Yung iba, ito lang na-observe ko, masayang-masaya kayo, bakit kayo ganyan? Okay? Ako'y nalulungkot, okay? Mayroon pang mga incident na kasi sila ay mga masasama, kasi sila ay ganito, gahaman sa mga kayamanan. Okay, itong video ko na ito ay may kinalaman ito sa mga tinatawag na divine wealth at saka yung mga regarding sa mga kayamanan na pinagkakaguluhan ng buong mundo. Kaya nga po tinatawag yan ng Code of Quran, no? Kaya Royal Asset Nation, ibig sabihin, hindi lang po yan sa Pilipinas, no? So, ito yung may kinalaman sa sinasabi ko, no? Noong nakaraang mga vlogs ko, masakit ang mata ko sobra kasi maghapon ako meron akong monitor, yung mga sinasabi lang gera at saka yung mga disaster na yan, kasi lahat yan nakikita natin yan, walang labis, walang kulang, walang no? So, may mga bagay lang na ibabahagi natin yan dito, ipopost natin. Actually, nagpo-post na rin naman ako. Masakit yung mata ko, guys. Okay? Okay. Nalulungkot ako kasi yun naman talagang totoo. Every time na may marinig tayong kapitbahay ng mga bansa na ganito ang naranasan, natutuwa pa. Lord, patawad yung ibang kapwa nating Pilipino, no? Sa totoo lang, sana mabigyan ng tamang paliwanag o tamang justice yung pagpaliwanag ko. Katulad ba ng ganito? Merong galit na galit sa akin kasi sinabi ko, uulitin ko sinabi ko, yung tungkol sa Sukarno, kahit baliktarin ko ang computer, ang lumalabas sa UBS ay Sukarno. Alam niyo mga kapatid, ako ay dugong Pilipino, no? Ako ay dugong Pilipino. Ngunit kung ano yung katotohanan, dapat natin yan sundin, kasi nakakubinan lahat yan, no? Huwag kayong masyadong magpakapante nasasabihin, kaya nga minsan nakapagsalita ako, grabe, napakayabang, no? Sobrang yabang para sa akin, Pilipino ko, pero sobrang yabang ang iba natin mga kababayan, no? Lalo yung may mga involves, mga commodities na yan, napakayabang ninyo, sa totoo lang. Alam nyo, sa ginagawa ninyo, baka mamaya, huwag naman
tulungan din sana, no? Baka mamaya mas mahagupit pa tayo sa ginagawa ninyo. Thank you for watching, Sis Virgin Pilayo, no? Sakit ng mga mata ko pero nais ko itong ipaabot. Alam niyo, sa totoo lang, nakakalungkot. Huwag kayong magpakapanti, baka mamaya sa atin ilatigo yung galit ni Lord, no? No, alam niyo, hindi lang naman ito ang masakit eh. Ito yung realidad ng ugali ng Pilipino, no? Tuwang-tuwa sila kapag mayroong mangyayari na hindi maganda sa kanilang kapwa. Most, no? Lalo na may kinalaman dyan sa mga global wealth na yan. Anyway, gusto ko talagang ilalatag ko siya, kaya lang guys, sa totoo lang, dinaramdam ko ang sakit ng aking mga mata, kaya doon sa gagawin, no, minamadali ko rin yan, sapagkat, katulad ng sinasabi ko, maging ako ay hindi ko hawak yung life ko, so habang may pagkakataon, may lakas, gawin ko ano ang nararapat, hindi para papurihan ka ng mga tao, kung hindi malulwalhati mo ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ako rin nakapikit talagang mata ko. Meron talaga siyang time na sobrang sakit ng mga mata ko. At sa sobrang sakit ng mga mata ko, hindi ako halos makatulog. Ito ay may kinalaman dito sa ginagawa ko, no? Sobrang sakit. Okay. Makinig ang lahat ng mga kababayan ko, no? Lalo na dyan sa mga pinagkaguluhan ng mga passbook na yan. Sinabi ko naman sa inyo, DG Bank, wala sa sistema ang DG Bank. Maraming nag-ano sa akin, maraming kumakausap sa akin, si ganito pa, involved, si ganito pa, nasa system, bla bla bla, etc. bla bla bla. Sinabi ko naman sa inyo, that is 10 million codes of account, 10 million, no? Mga iba na kong kapatid, no? Sa lahat ng tumatawag sa akin, sa lahat nang nag-video chat sa akin na hindi ko kayo agad nasasagot, dinidecline ko yan. Ibig sabihin, may ginagawa ako, may tinututukan ako niyan, no? Mahirap po ang trabaho ko, sa totoo lang, napakahirap. Kung pwede lang kayo ang nasa posisyon ko, ibinigay ko na sa inyo, sa totoo lang. Hindi biro ang ginagawa ko, hindi biro ang tinatrabaho ko, pero sa abot ng makakaya ng inyong abang lingkod, kahit yung iba ay pinagtatawanan ka na, iniinsulto ka na kung ano-ano pa ang paratang sa'yo, okay lang. Basta magawa ko lang ang trabaho ko para sa inyong lahat na magbigay ng information at isaksak nyo to sa mga utak ninyo na anuman ang binibigkas ko sa FB Live ay hindi yan sariling isip o ilusyon, no? Hindi katulad mas nasabi dyan, lahat yan ay according to the system. At ilang beses na po nagsalita, system is, katapat niya nito ay Ark of Covenant, no? Kaya, yung mga pangyayari sa atin, kung bakit kaliwat kanan, kung sa bagay, lahat yan, nasa propesya yan. Basta ang katulad ko, kasama ng iba kong mga kasamahan, ginagawa ng abot ng aming makakaya, no? Katulad ba ng panahon ni Noe noon si Noe lang ang inutusan, no? Na magbigay ng babala, gagawa ng arka ng 40, umabot ito ng 40 years yun, pinagtawanan, no? Kinukot siya, hinuhusga, walang pinagkaiba yan sa mga katayuan namin ngayon. Ngunit subalit na tapat, katulad ng sinasabi ko, ginagawa namin lahat ng abot ng aming makakaya, wala kaming magawa sa mga tao kung hindi nakikinig. Alam nyo, malaki ang paghahandaan natin. Ito'y may kinalaman sa global climate change. Ako, napunta tayo doon sa mga kapwa natin Pilipino, ha? Iba't ibang panig ng buong mundo, iba't iba ang sakuna. At huwag kayong masaya na sasabihin nyo, kinarma sila. Dahil baka mamaya mas kakarmahin pa ang mga Pilipino. Huwag kayong magagalit sa akin. Bakit? Lahat ng kayabangan nandito na sa Pilipinas. No? Lalo na yung gusto silang sambahin ng kanilang kapwa, yung mga diputa, yung patawad. No? Na ako ang magbibigay sa inyo ng kasaganaan, pangangakuan ng mga million, trillion, quadrillion, na kahit yung mga kababayan nating katutubo na nasa kabundukan, kahit kakainin na lang niya, binibigay sa mga diputa na nagpapakilalang ako, mga punyeta kayo, mamatay na sana kayong lahat.
Alam niyo ba kung anong nararamdaman ko, kung bakit nagagalit ako? Sinasabi ko na sa inyo, huwag ninyong asahan na si Kristo ay sasabing bababa, no? Bababa dito sa, tapos ipako siya ulit sa krus. Ang pagpunta rito o ang paparito ulit ni Kristo ay hindi para tubusin ang mga kasalanan ng mga hinayupak, no? Kundi tabak ang kanyang dala. Kaya lagi kong sinasabi, divine government, wag ninyong asahan puro praise the Lord, hallelujah, no? Dahil sa divine government, sinasabi ko na sa inyo, alam nyo kung bakit ko lahat yan sinasabi? Ayaw kong paasahin ang mga tao dahil sa magagandang salita. Ako, kung pumalpak man ako, hindi sa trabaho ko, pumalpak man ako, no? Pumalpak man ako, dahil yan sa anak pahingi ng pumalpak man ako, siguro yung pangako ko na yung mga inutangan ko, hindi ko agad na ipapalik ko, hindi ko agad na bayaran yan, no? Para doon sa commander ng MNLF, di ko na mimensionin dyan, alam nyo yan, yun ay hindi ako humingi ng mga contribution, kundi nangutang ang inyong abang lingkod. Kung ang babaeng ito, ang abang lingkod nito, sa totoo lang, pagdating ng trabaho, hindi ako nagkulang, hindi ako nag-failure. Kung may pagkukulang man ako at pangako ko na hindi ko natupad, yun yung pagbayad ng utang ko na hindi ko agad nababayaran. Pero pagdating ng trabaho ko, huwag niyo akong questioning. Ginawa ko ang lahat, no? Antay kayo, kaya anong sinabi ko, lalo na ngayon na ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, walang imposible sa Panginoon. Dahil mas higit ang buhay ng kaibigan ko. Kaya maraming salamat sa taong nagkupkup sa batang ito. Yan ang pinaka-winner ko. Sa panalangin, nanindig ang balahibo ko. Sa panalangin at panalangin, walang imposible sa Diyos. Kaya tayong mga Pilipino, humanda kayo, no? Kasi kung ano man ang hagupit na nakikita natin sa ibang bansa, baka mas may malala pa yan. Huwag kayong magagalit sa sinasabi ko. Dapat nga matuwa kayo dahil nag-ano tayo ng babala. Bukas, no, sa lahat ng mga pinangakuan ko ng pulang tela, nabulol na ako, no? Hello, madam, good evening sa lahat, no? Bukas, ay may lakad pala ako bukas. Anak, akin na muna yung wallet ko, no? Wow. Sobrang galit ko tuloy, yung mata ko na ibuka ko. Abangan ninyo dahil sa totoo lang, yung mga nagkukutchat dyan, ako hindi naman ako affected. Say, mas nahahapag ako sa inyo. Pero sa akin na yun, tapos ballpen at saka papel, ayan o, yung wallet ko. I-autos mo ito kay Bret Hart. No? Hindi na kayo, masyado kayo sa totoo lang. No? Mas, alam nyo sa totoo lang, ayan yung anak ko yung wallet. Tapos papel. O, akin na. No? Huwag kayong masyadong dyan. No? Ako, ayun yung wallet ko, pagkuha ka ng papel, nandun sa bag ko. No? Masyado talaga, grabe. Ako, mas gugustuhin ko pa, alam niyo sa totoo lang, mas mayabang ang mga Pilipino, sa totoo lang. Wala kayong ibang dyan. No? Kaya ako, nagpipigil ako, ayun yung wallet ko, oh. Nagpipigil ako, guys, sa totoo lang. Sa totoo lang, ang daming yung mga kayo hindi pa kayo tumigil diyan sa treasure, no? May sinulat lang ako, guys, kailangan ko lang ito, pasensya na kayo, no? Pasensya na kayo. Gracias. Dali lang. Ano ba yun to? Dali lang, guys, ha. Dali lang. Abangan ninyo, may papasabog pa ako. May ilalabas talaga ako. Sandali lang, nagsusulat lang ako. Sorry sa inyo, ha. Pasensya na. Yan, may pasaganon talaga, no? Hawakan mo. Yan.
Alam niyo, sa totoo lang, antayin ninyo ha, kay meron akong gustong isigaw dito sa mga kababayan natin. Ha? At ang mahirap dito, no? Mga putragis kayo. Oh, may sobra yan. Ano mo na lang. Ang hirap dito. Sige, maya na lang. Maya ka na lang. Dito. Ang mahirap dito, hindi matanggap ang iba, no? Nakakatikim pa kung, nako, iwan ko sa inyo. May kape ba tayo? Oh. Ang mahirap dito, yung iba hindi tanggap. Hiller, kaya nga tinawag yan na Quran. Kaya nga tinawag na Quran yan kay of Royal Acid Nation. Acid Nation. Ibig sabihin, hindi lang yan sa Pilipinas. Ha? Hindi lang yan sa Pilipinas. Hindi. Ay, naku Lord, patawad. No? Mga Pilipino. Ha? Mga Pilipino, sobrang yabang. Ha? Sinabi ko naman sa inyo, paano ba titingilain ng buong mundo ang Pilipinas dahil ba sa maraming ginto, mga punyeta kayo? Hindi dahil sa maraming ginto, kundi dahil sana sa kagandahang loob. Bakit sana? No? Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na King of all Kings. No? Thank you for watching, Lin Ann. No? Na-miss ko kayo dyan lahat. No? Ako'y nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Alam nyo kung bakit ito yung gusto kong maramdaman ninyo. Ito baga ang sinasabi ko sa inyo, nag-EFB live lang si Lidimin. Pero sa totoo lang, gaano kabigat ang dinadala ng babaeng ito dahil may mga sitwasyon, no, na hindi ko lahat pwedeng iano dito sa may kinalaman ito sa buhay ng kaibigan ko. Kaya pinupuri, dinadakila ko siya sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon talaga lang naman. Kumilos siya at yung bata na yan, ito turn over yan ng maayos. Ha? Pinakamahalagang bata yan. No? Sa akin, hindi ko anak, kaibigan ko yan. No? Isang tunay, tapat na kaibigan. Ano man ang magiging kahinatnan ng misyon na ginagalawan ko, malaki ang impact ng batang ito. May kinalaman ito dahil ako, hindi nyo ako maano ng mga pag-ibig. Mga punyeta kayo. Walang pag-ibig sa akin. Kung ano ang mali. Kung anong tama, yun ang tama. Mga putragis kayo. Huwag kayong umasa ng divine wealth. Ay, ang divine wealth ay puro praise the Lord. Hallelujah. Ha? Para dyan sa mga kapatiran natin dyan sa ang tunay na sultanit ng Sulu. Ilang beses na kung paulit-ulit. No? Ilang beses para walang gulo, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat-dapat. At hindi matanggap ng mga kapwa nating Pilipino, mga potragis kayo. Kaya nga sinabi nga ni Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating ng paruroonan. Mga potragis kayo. Ha? Puro pa rin kayo, Marcos. Ha? Sa kuko ng agila, ako'y palayain. Ha? Hindi nyo matanggap? Hindi ako galit sa mga Marcos dahil may mga Marcos, dugong Marcos na malapit sa puso ko. Itinuring akong kapatid. Ito yung sinasabi ko, no? Hindi ko kailangan ang mga taong mababait sa akin. Ang kailangan ko totoong tao. Dahil ang mga taong mababait lang sila pag napakinabangan ka. Pero pag wala kang pakinabang sa kanila, hindi ka lang basura, kundi basurahan ka pa. Alam niyo ba kung anong kinagagalit ko? Ha? At doon, no? Doon, ayoko makatulad kay Moises. Ha? Sorry Moises ha. Ayoko makatulad kay Moises. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Pero dahil nagalit siya sa mga taong mga pasaway, na ihampas niya yung tungkod niya na hindi naman yun ang instruction na binigay sa kanya. Dahil kung ako lang guys, sa totoo lang, wala akong problema sa pera kung gugustuhin ko. Pero takot ako sa Panginoon na ang hindi akin ay aariin ko. No? Lahat ng pinag-uusapang kayamanan, mga putang ina sa lahat ng mga sakim dyan. Ha? Anong pag-aari ang sinasabi niyo? Kailan tayo nagkaroon ng ginto? Yan ay binigay sa atin ng kapamahalaan. Walang pag-aari ang tao. Binigay lang sa atin ang kapamahalaan. At kung hindi niyo matanggap si Rizal, ang programa ni Rizal, mga punyeta kayo, bakit nandito pa kayo sa mundo? Ha? Bakit nandito pa kayo sa mundo? Mahinayo pa kayo. Ha?
Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakapit ng karunungan. Sige, lahat ng... Ay, naku, nagtawa. Ayokong gamitin kung ano man. No? Kaya nag-iingat ang aba ninyong lingkod na hindi ma-over ito o hindi makontrol. Itong pagmumura ko, hindi yan ano sa inyo, yung iba dyan. No? Kakapal ang mga mukha kong nayutak na ito. Ha? Kakapal ang mga mukha.